Magandang umaga class. Ako po si Teacher Ronald. So magtuturo po ako ngayon for our lesson. Gawa ng distance learning mode po tayo. So ayan. So ito po yung topic po natin for today. So conversion of temperature from degrees Celsius to other units of temperature. So ayan, i-convert po natin yung degrees Celsius so punta pa ng ating other units po of temperature. So ayan. So paano ba to gagawin? Ayan nga po. So, may mga motivation activity which is not to be discussed na. Ito po, dito tayo class sa atin pong conversion factor or conversion formula na gagamitin para makapag-convert po tayo ng temperature. So, yung unang conversion formula po natin class, ito nga pong pag-convert galing ng degree Celsius papunta ng degree Fahrenheit. Kapag tinatanong po tayo, if we were asked to convert degree Celsius to degree Fahrenheit, ito yung formula class na gagamitin natin. Ayan, itong formula na to. Another one, if we were asked to convert yung degree Fahrenheit naman papunta ng degree Celsius, ito naman yung gagamitan nating formula class. Ayan. Then, again, meron pa ulit. So, kung tayo po ay magko-convert ng degree Celsius na temperature papunta ng degree Kelvin na temperature, ito yung formula na gagamitin class. Ayan. Then, last one. So, kung meron po tayong conversion na degree Kelvin papunta ng degree Celsius, ito naman po yung formula na gagamitin natin class. Ayan. So, yan po yung apat na conversion formula na gagamitin natin to convert temperature into another units po. So, ayan. So, ulit tatandaan niyo po yung mga conversion formula na yan. So, move po tayo class. So, dito tayo. So, ito class, conversion table or yun nga yung kanina. So, yan yung mga common na measurement mo natin ng temperature, degree Celsius, Yan yung mga common na unit natin sa temperature degree Celsius, Fahrenheit, Kelvin, So, in their particular uses kung saan sila ina-apply, mga ganyan. Ito yung mga yun. Ayan class, So, let's move on. Then, so, paano ba i-apply itong mga formula na to? Itong conversion formula to convert temperature into another unit. So, let us see this one class. Ayan. So, dito nga po, example number 1, how to convert temperature into another unit of temperature. So, let's say class, you were asked to convert yung 25 degrees Celsius papunta ng degree Fahrenheit. So, gagamit ka lang kanina nung formula na yun nga po yung tinuro ko, yun. So, ito yung formula na yung class, Ayan. So, ito yun. So, degree Fahrenheit. Hinahanap dito class is degree Fahrenheit. Galing siya ng degree Celsius. So, galing siya ng degree Celsius, i-convert mo siya papunta ng degree Fahrenheit. So, ito yung formula na gagamitin mo class. Ayan. So, substitute mo na lang yan. Yung degree Celsius na yan, na 25, alam mo naman mag-substitute ng mga formula, ng given doon sa formula class. So, you will get 77 degree Fahrenheit. So, ibig sabihin class, yung 25 degree Celsius na temperature pala ay may katumbas na 77 degree Fahrenheit. Ayan. Then, another sample po, yung number 2 example, ito yon. Ito, yung number 2 example class. Ayan. So, if you were asked to convert yung negative 10 degree Celsius sa punta ng degree Kelvin, kagaya ng sinabi ko kanina, meron yung conversion formula. Ito yon, ito yung conversion formula. Isa-substitute mo lang naman yan, then you will get ito. Ito, 263.15 degree Kelvin class. So, yan po ang pag-convert ng temperature. Since may formula naman class na gagamitin to convert, madali na lang gawa ng mag-substitute ka lang din naman, Ayan. So, punta po tayo doon sa kaninang mga suggested activity po. Ayan. So, ito, example number 1, work example number 1. Ina-apply po natin yan class sa real life settings, yung atin pong knowledge how to convert temperature. So, ayan. So, let's say, meron po tayong certain problem like this one. Pag-asa reports a heat index of 42 degrees Celsius in Metro Manila. And
convert this into Fahrenheit so it can be understood by a relative in the United States. So yan nga class, you were asked to convert yung 42 degrees Celsius papunta ng degree Fahrenheit. Kasi nga po, sa US kasi, hindi sila gumagamit ng degree Celsius. Ang ginagamit nila na temperature class, unit ng temperature is Fahrenheit. So, ibig sabihin, yung convert mo sa Fahrenheit, yung 42 degrees Celsius na temperature natin dito sa Manila, papunta ng degree Fahrenheit para maintindihan nila sa US kung ano yung heat ano na yun, value na yun. So, ayan nga. So, sa pag-convert class, kagaya ng kanina, gagamit ka lang ng formula. Ito yung formula na yun. Then, kapag ano mo na yung formula, determine mo na yung formula, then you will have to substitute itong 42 degrees Celsius class, substitute mo lang yung formula, and then you will get ito, degree Fahrenheit, 107.6. So, ganun po, mag-convert ng temperature, no, using yung real life situation of problem. No? So, sana tayo. Next, work example number 2. Again, babasahin mo lang to class. A child temperature reads 38.5 on a digital thermometer. Convert this into Fahrenheit and determine whether this is considered fever, given that the normal body temperature is 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. So, ayan. So, ibig sabihin class, itong 38.5, i-convert mo siya papunta ng degree Fahrenheit. No, ayan. Papunta ng degree Fahrenheit. So, gagamit ka ng formula, which is ito yon. Pag na-convert mo na into degree formula class, you will have to interpret kung yung child ba ay merong fever. Since given daw na yung normal body temperature po natin ay naka 98 degree Fahrenheit, 98.6 degree Fahrenheit in particular. So, i-compare mo siya, yung nakuha mong conversion, i-compare mo siya sa 98.6 degree Fahrenheit. Pag lumagpas siya ng 98.6 degree Fahrenheit, it means to say class, may fever yung child, no? Kung lumagpas. Kasi ang normal body temperature natin is 98.6 lang. So, if you exceed to that, it means to say something wrong with your body. Might be meron kang fever or something ganon, no? So, ganyan po yung ating work example number 2 class. Then, for our work example number 3 naman, so again, application po ito ng conversion. So, basahin mo muna class yung problem. So, ganun po ang sikreto natin sa pagka meron pong word problem. Basahin at intindihin, no? So, ayan. So, then, identify yung mga given muna kasi sa given ka mag-i-start. So, class, ito sabi dito, the grade 11 science investigatory project on evaporation rates, a student records water temperature reading, ito, 24 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, over the course of an experiment. Convert each reading to Kelvin for our laboratory report which requires yun. So, ibig sabihin nito, class, isa-isa mong i-convert yung 24 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, 100 degrees Celsius into Kelvin, no? Then, if you were able to convert that into Kelvin, yung tatlong temperatures na yan, you will get ito. Ito yung final answer. Yan. So, ayan. Again, madali lang to class kasi nga mag-convert ka lang using yung conversion formula. And another one, ayan nga. So, may guided practice supposed to be, pero hindi na gagawin tong guided practice class kasi nga naituro ko naman na sa inyo kung paano mag-convert. So, let us go na dun sa atin pong, sa inyo po palang task for today, which is nga po, ito yung sheet work number 8. So, ayan, sheet work number 8. So, paano ba gagawin dito sa sheet work number 8 class? So, sa sheet work number 8 class, again, you will have to copy problem. Kukopyahin mo po yung given problem na ito class. Kukopyahin mo lahat yan. Then, itong task, hindi mo na siya kukopyahin siyempre kasi nga, yan ang sasagutan mo, yung mga task na to. So, you will have to answer A, convert each day forecast temperature to Fahrenheit. Yung letter B din, sasagutan mo din to. Kung anong nandiyan sa letter B. And for the letter C, ganun din, sasagutan mo siya class. And for the letter D, ganun din, sasagutan mo siya class. Hindi mo na need kopyahin yung task class, no? Ibig sabihin ng task, yun yung gagawin mo, no? So, yun yung mga sasagutan mo. You will be referring to your answer in this guide problem. Ito yung problem natin na sasagutan mo class. So, ayan ha. So, I do hope na naintindihan mo po yung ating lesson for today class. Napakadali lang talaga siya. No? So, mag-convert ka lang using yung conversion formula. So, I will be leaving you ito class, itong sheet work number 8, no? So, as your output for today. So, itasubmit po ito bukas. No? I do believe lahat ay magsasubmit. Then, yun nga po. No? So, wala na po magsusulat bukas. Pagdating ko po, I will be collecting na lang itong output nyo for today. No, i-send ko na lang po yung
copy nitong Sheetwork number 8 separately sa atin pong GC. Thank you po for listening.